ay panalangin din natin na makapagtuturo din naman sa iba. No? So ito po yung ministry natin, to pass it on. No? Kailangan pong maipapasa natin. Hindi sapat na ako'y nakikinig lamang ng salita ng Panginoon. Panghihinaan ako dito kapag ako'y laging narito lamang every Sunday at hindi ko na ipapasa ang salita ng Panginoon. O, sinasabi dito, pass it on. No? Ipasa natin ang salita ng ating Panginoon. Every time na tayo nagpapasa, nagtuturo, anong ginagawa natin? Tayo nagsoso ng Word of God. No? Nagtatanim tayo ng salita ng ating Panginoon. At ano nangyayari? Hindi lang napapalakas tayo, kundi napapalakas din ang ating simbahan, ang ating iglesia. No? Sapagkat yung strength ng church ay nasa mga miyembro nito na kayang magturo din naman sa iba. So, study, and then learn, and then teach. No? Yung mga bagay na atin po natutunan. Isang hamon sa bawat isa po sa atin, sa mga nanay na narito, sa mga tatay na narito, yung strength ng ating iglesia ay kung paano mo ipapasa yung natutunan mo sa iyong anak. No? Paano nila makukuha ang mga salita na nagbumula sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung next generation, sila yung susunod. At kapag tayo hindi natin na ipapasa ang salita ng Panginoon sa kanila, ang mga doktrinang ito na ating natutunan, anong future meron sa ating simbahan? Wala. Sapagkat ang future nito ay nasa susunod na henerasyon. At yung mga susunod na henerasyon, ito po yung ating mga young people ngayon. So let us sow yung Word of God. No? At yung unang responsibilidad ay inihatang sa Kanya, sa ating pong mga magulang. Paano sila turuan, dalhin, akayin sa pagkakilala sa ating Panginoon. Na sila naman, darating din yung panahon na sa kanilang buhay, tatayo din sila dito at magtuturo din naman ng salita ng Panginoon. Meron pong ministeryong gano'n. Sa ating pong mga Sunday School, patuloy nating palakasin sapagkat yung mga kabataan po natin, mga batang yan, darating ang panahon na sila ang magiging mga susunod na leader dito. Ipapasa sa kanila. No? So kaya we train yung mga kalalakihan po natin lagi sapagkat alam natin na sa pamamagitan ng pagtitrain na ito, may papasa natin yung mga natutunan natin para sa amin. We sow seed. No? At sa pamamagitan ng pagpapasa, pagtuturo, napapalakas ang ating buhay, napapalakas din ang ating po iglesia sa pamamagitan nito. And then, pangatlo na ating pong pinag-aralan, sinabi rin po dito sa sunod na verse na kailangan tayong magpakasakit. Verse 3. No? Magpakasakit. So, yung pagpapakasakit, medyo sa tingin natin ba, ayoko niyan, sakit, masaktan ako, sabi ng isang magpakasakit ka para sa Panginoon. Pero yan ay turo na binibigay sa salita ng Panginoon. No? To work hard sa ibang salin. As a believer, kailangan makita po sa atin ito. Na tayo nagpapakasakit. Nahihirapan. At tunay na ginagawa ang lahat ng ating pong makakaya para sa gawain sa ating Panginoon. Katulad, tatlong bagay yung kanyang binigay dyan, na ating pinag-aralan nakaraan. Katulad ng isang sundalo. No? At dito pinakita na yung sundalo ay hindi nakikialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa kanya. Diba? At tayo soldier, katulad tayo ng isang sundalo, may labanang nangyayari. At tulad ng isang sundalo, dapat single-minded tayo. Meron tayong focus. Isa lang. At yun ay to please our Lord Jesus Christ. No? Walang Kristiyano na nasa labanan. Wala sundalong nasa labanan na yung isang kamay niya ay hawak ay baril. Habang bumabaril, ay yung isang kamay niya ay nagsiselfone. Pagkabaril niya. Diba yun? Sanap na naman. Wala pong ganun sundalo. Diba Kuya Alex? Kung may sundalong ganun, tanggal siguro. Pero kung minsan, ganun tayo bilang buhat sa buhay Christian. Pinagsasabay natin. No? Walang divided Christian. Ang isang Kristiyano ay
single-minded. Kapag tayo may hati yung puso natin, panghihinaan po tayo. Kaya sabi doon, yung pagpapasakit, no? Pagpapakasakit alang-alang kay Kristo ay magagawa lamang kapag meron tayong focus. And that is to please our Lord Jesus Christ. Kapag hindi nakapokus tayo doon, hindi natin sasabihin, ako magpapakasakit? Bakit? Sarap-sarap ng buhay dito eh. Ako magpapakahirap. Kasi hindi yun ang focus natin. Pero kapag focus natin to please our Lord Jesus Christ, sabi, embrace it. Sapagkat sa pangaral ng mabuting balita at pagiging Kristiyano, may pagpapakasakit katulad ng isang sundalo. If you want to please the Lord Jesus Christ, then you will experience itong bagay na ito. Hardship. To work hard. Kapag ang buhay Kristiyano mo ay napakasarap, nais ko sabihin sa iyo, malamang, hindi mo pa tunay na naranasan yung kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. Ang tunay na kalakasan, pagiging malakas sa ating Panginoon. At yung kanyang pagsusupply ng kalakasan ay kapag nakakadama tayo ng mga sakit sa ating buhay. At sabi diyan, katulad ng isang sundalo, maranasan natin itong bagay na ito. Di ba? Katulad ng isang sundalo, sa bagay na ito, meron tayong single focus. Ito yung kagandahan, kaya may prayer meeting. Ito yung namimiss ko sa prayer meeting natin. Sapagkat tuwing prayer meeting, nandun yung mga kapwa sundalo natin na nagsasabi sa atin, ito, mga patotoo sa buhay natin. Ang hirap, di ba? Nahirapan tayo, pero tayo, bawat isa yung nagsasabihan na keep going, no? Kaya natin yan. Bigyan tayo ng tulong sa panalangin natin sa Panginoon. Itong kasakitan na yung nararanasan ngayon. Kailangan po natin yun. No? Na magpapalakasan sa bawat isa. Sapagkat may mga moment, maaaring paglabas natin dito, talagang babaksakin tayo ni Satanas. Kaya moment na talagang babarilin tayo. At tayo manghihina, mauubusan tayo ng kalakasan. Pero sa pamagitan ng ating mga kapatiran, ginagamit ng Panginoon, sa mga gawain ito, at tulad ng sundalo, sila mismo nagpapalakasan sa bawat isa. Dahil merong single focus. Meron silang iisang adhikain. At ito ay bigyang kapurihan ng ating Panginoon. Sabi, katulad din ng isang athlete. No, to work hard, katulad ng isang athlete. Isang athlete, binanggit dito, ang kanyang buhay, dinedicate niya sa training. Training ng training, di ba? Sapagkat alam niya may panahon na kung saan siya ay lalaban. Siya ay makikipag-compete. Di ba? Nung last time namin, yung badminton team ko ay walang nakuha yung last time. Pero we dedicate itong isang bakasyon namin to undergo yung training program. And this time, nagkaroon kami ng award. Bakit? Sapagkat nandun yung training. Minsan, ayaw na natin yung gusto natin laban, pero wala tayong training na ginawa. Kaya mahalaga umaattend tayo ng mga training na ginagawa ng ating iglesia, mga training na ibinibigay ng mga para-churches sa atin. Sapagkat through this, katulad ng isang athlete, alam natin, we recognize na mayroong labanang gagamitan itong mga training na ito. Hindi natin pwedeng shortcutin. Yun ang sinasabi dito. Dapat we abide to the rule. At yung rule nando makikita natin, maibibigay sa atin sa pamamagitan ng mga training na ginagawa sa atin. No? May crown tayo makukuha. May gantimpala na matatamo, sabi diyan, kapag tayo katulad ng isang athlete, no? Katulad ng isang manlalaro, meron tayong koronang tatanggapin. At hindi basta-basta natin ito i-give up. No? Itong crown na ito ay bibigay sa atin ng Panginoon. Pero ito'y makukuha lamang sa pamamagitan ng tamang training. No? Pastor, pwede ko bang i-skip? Bakit pa kailangan lagi ko magbabasa ng salita ng Panginoon? That is training para sa atin. Skip yung training na yan. Pagka dumating yung labanan sa buhay mo, baksa ka. Walang kasalakasan. But you skip that training. Gusto ba't kailangan pa magpe-pray? Kailangan ko lagi magpe-pray. Alam naman ng Panginoon kung ano yung aking laman ng aking puso. Ba't kailangan mo pa mag-pray? That is your training. Yan, training ground yan eh. Diba? Kailangan mo gawin yan sapagkat darating yung panahon na ikilalaban. At sa pamamagitan